Isa po yan sa nilabanan ni Rodrigo Duterte at pinagpatuloy ni Inday Sara Duterte nang siya ang mayor. Remember, Ma'am Lorraine? Sa Haran. Haran, UCCP, United Church of Christ in the Philippines. At ito rin dapat Can you give a very brief background of that Haran so that our countrymen will know the horrendous crimes that were committed there by the CPP, NPA, NDF that were enabled by Caloy Sarate. Yan, tatlong Nelly yan na Colmenares. nasa Kongreso. Yes. Si Sara Elago, lahat ng mga yan. Yes. Thank you, Ma'am Lorraine. Brother Franco, Yes. briefly, the UCCP Haran or the United Church of Christ in the Philippines Haran Project was conceptualized in order to give support to the IP programs ng NPA para may hakutan sila ng tao, magsilbing sentro, daluyan ng pundo, at taguan ng mga armas at taguan ng kanilang mga kadre. Yan ay nakasitwate sa loob mismo ng Davao City. Isa yan po. Attention, mga kababayan, please. Isa po yan sa nilabanan ni Rodrigo Duterte at pinagpatuloy ni Inday Sara Duterte nang siya ang mayor ng Davao City with the support of our National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. The UCCP Haran became a refugee center, quote-unquote, Bakwit Center, Concentration camp. concentration camp Yeah. ng mga kawawang katutubong komunidad na hinahakot ng CPP, NPA, NDF, itago doon, palabasin ng mga refugees sila at mga hinaharas at pinagbabantaan ng military, kukuhanan ng milyon-milyon na pundo. For almost 8 years, yan po ang kalagayan. Until nabuwag ito at hinahabol ngayon, wanted ang ilang officers ng UCCP. Ganon din po ang nangyari dyan sa binabanggit ni Ma'am Lorraine sa iba pang mga programs nila like Rural Missionaries of the Philippines na may mga na-convict na, dalawa na yata na officers dito sa anti-terrorism financing. Yes. So sa tanong mo, Ma'am Lorraine, Brother Franco, kung gaano kahalaga po itong ganitong legal actions and legal offensives of the government, very, very crucial kapag ang tinatamaan nito ay ang lifeblood of support and finances and logistics. Sorry ka, Eric. Gusto ko lang malaman din, gusto namin malaman ka, Eric, kung gaano kalaking halaga ba? Like for example, yung Cordillera People's Alliance, gaano kalaking pera ba ang nakukuha nito sa labas ng bansa para gamitin sa pagpapalawak ng kanilang gawain sa NPA dito sa ating bansa? In the last 10 years, the estimate is around mga 500 million. Ganun kalaki. 10 years. 10 years. So meaning to say annually may mga 50 million sila napapasulpot na pondo in the last 10 years. So ang binabanggit ko, ma'am, average ito. They have also one unit. Baka pa nga, Baka mas malaki, ma'am. Baka I'm thinking when you say something like that na Eric, pinagtatawanan tayo. Naku, ganun lang kakonti yung alam Maliit. nila. Yan ang kakonti. Tapos It's true. ilang, yeah. It's true. True. Yeah. Ilang organisasyon ang meron ng CPP-NPA? Ang CPP, NPA, NDF ay mayroong mahigit 30 na urban-based organization na connected sa bagong alyansang makabayan. Mayroon siyang mahigit kumulang ay mga 30 NGOs na siya mismo nagpapatakbo. Ang isang pinakamalaking NGO nila na kumuha ng mahigit kumulang 2 billion pesos during the Yolanda Typhoon Calamity is ang CDRC, Center for Citizens Disaster Response Center, CDRC, Citizens Disaster Response Center. Sa tanong ni Ma'am Lorraine, pwede bang ito ay mababa pa sa aktual? Agree ako, Ma'am Lorraine. Does CDRC still exist, Eric? Yes, ma'am. Is it still operational? Hindi pa ito nakakaharap ng legal action from the government. Kaya Eric, hindi kaya nandito rin yung CDRC sa nangyayaring Sa For Compostela? Sa Davao. Sa Davao de Oro? Yes. Exactly, Brother Yun ang Franco. kailangan nating alamin. Kung saan ang kalamidad at may pigati ang mga Correct. mamamayan at kababayan natin kinakapitalize ng CPP, NPA, ND para pagkakapirahan yan. Tapos ang galing, no? Yung nangyari sa Yolanda, bilyon-bilyon yun, di ba? Bilyon-bilyon. Pero sino yung pinagbinintangan natin? Gobyerno. Sila Dinky Soliman, sila Mar Rojas, di ba? Pero sa totoo lang, CPP, NPA, NDF ang nagnakaw ng mga yan. So, Yes. ganun parati yung kanilang, pattern. Correct. Sila magnanakaw, sila papatay, sila whatever, tapos ibibintang nila sa gobyerno. Correct. Yan ang hallmark ng CPP, Don't NPA, forget, Ma'am NDF. Lorraine, Yeah. hahabulin dapat ito ng pamahalaan. Yeah. Citizens Disaster Response Center. CERNET sa Visayas, tsaka RMP, and then UCCP Haran, and then Cordillera People's Alliance. Ito dapat ang pinapatawag ni Congressman Johnny Pimentel Yeah. at ng Kongreso
nila Speaker Kaso Martin si Romualdez. Pimentel, kaibigan ba yan ng CPP? Oo, of course. Matunog ang pangalan yan sa Surigao. Lalo na ng gobernador Johnny, siya. At na-touch siya na iparesto niya si Pastor Kibuloy na lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Samantalang minsan hindi mo siya narinig na kinondina ang CPP, NPA, NDF. And in fact, matunog ang pangalan niya sa I CPP, NPA, NDF. These are the things, no, in the age of information, na makikita ninyo at natututo tayo dito mga kawawa, mga Pilipino, na kung bakit tumagal ito ng lampas kalahating siglo. 55 No, hindi lang ang CPP yan, maraming nakipagkuntsabahan dyan at nagtraidor sa atin. Kasama dyan ang mga kongresista, mga leaders natin, kahit mga pangulo, no, na nakipagkuntsabahan sa mga komunistang teroristang yan. Yes. So, yung dalawang konsepto na ito, ang fake news at ang red tagging ay kulang ng standards. Ibig sabihin, they're so broad, it's undefined. Dahil hindi natin ma-define pa itong mga to, how can you say that it is wrong and punish somebody for it? Yun ang napansin ko sa hearing ng House of Representatives kanina sa SMNI. Ang pinagpipilitan nila, kailangan mabawi na daw ang kanilang prangkisa gawa ng dalawang klaseng paglalabag. At ito pa yung sinasabi nila, consistent and persistent, red tagging and fake news. Okay? Ulitin ko kung bakit objectionable yan para sa akin. Kasi nga, hindi pa nga na-establish ang standards for fake news and the standards for red tagging. Hindi pa nga rin, in fact, hindi pa nagagawa ng batas at gumive up ang Senado. Nung nag-conduct sila ng hearings on red tagging last year, kung di po ako nagkakamali. Hindi rin po nila dinidefine kung ano ang specific dangers nung dalawang ito. Now, fake news meron. So, ang problema is that ibinabalance natin yung pagsusulong din ng mga bagong idea. We should be open to new ideas, new points of view, alam nyo ba halimbawa sa copyright? Ang copyright is a right of the artist to make money and to be credited for his work. Pero nililimita yan ng batas. Gayon din po ang trade names or trademarks, no? Ang capacity mo to hold intellectual rights or artistic rights over a product, nililimit yan. Naalala ko kasi recently lang mag-expire na kaka-expire lang yung copyright ng Disney on Mickey Mouse. Alam nyo ba na umabot ng 100 taon halos yan or plus. It's supposed to be only 50 years after the death of the creator. Pero in-extend nila. Umalma ang mga artists kasi at some point it should belong to the public domain to enrich other artists so that they have other sources to draw inspiration from or to incorporate in their works. May limitasyon ang lahat. Pero dito, hindi na-identify kung ano yung mga limitasyon. Ano ba talaga ang red tagging? Ano ba talaga ang fake news? Sa atin dito, pag fake news pinag-uusapan, kailangan yes or no. But the truth is rarely so black and white. Halimbawa, sasabihin natin, uy, masamang tao si X. Pero sasabihin ng iba naman, hindi kilala ko si X, mabait yan, nagbibigay sa mahirap. Ang daming anggulo. People are rarely black and white, they're shades of gray. Okay, yung iba are grayer than others. Halimbawa, yung ibang mga opisyalis natin dito sa gobyerno, hindi ko masasabi talagang white. Okay. Pero, di ba, at what point do we draw the line? Kailangan, di ba, ng diskurso ang ibang mga bagay. Kailangan ng diskurso. Halimbawa, magbabago tayo ng saligang batas. Kailangan ng diskurso. Kailangan kailangan open tayo and we allow everybody to participate in that discussion. Ngayon, kung may mga nagrereklamo, ang tanga-tanga naman kasi ng mga salita ng mga taong to. Ang tanga-tanga naman ng ganito. Ay, grabe, masyadong extreme itong mga chuchu.
Kanino kasalanan kaya yung lack of education? Ang masama niyan, yung nagrereklamo na kulang sa edukasyon yung diskurso at ang daming fake news ay yung mga taong nakapag-aral at mga tao such as our congressmen. Di ba? Nagrereklamo kayo mga sir, mga madam, sa mga maling konsepto. Sino ba ang nagsiset ng standard of education natin? Sino ba ang nagkukulang sa pagpopondo ng educational system? You can't wash your hands of this one. You can't complain about how people can be misled easily. You can't complain about the dangers of red tagging when people don't know enough. Right? Hindi po pwedeng ganun. So, para sa akin, yun ang pinakamalaking issue na dapat pinagtutuunan natin ng pansin. Red tagging and fake news. And in fact, tingin ko, fake news is a concept that's developed to protect journalists, journalism, and the major mega publishers. Kasi ang they're feeling the effects of the self-published people, which are the vloggers and bloggers. So, ang pinagtataka ko, bakit pinili nila ang red tagging at fake news? And ito yung point ko. Another point. Pinag-iinitan nila in particular one show, one program, yung kina Doc Lorraine at kika Eric. Kung sila lang po ang tinatawag ninyong nagre-red tagging, bakit hindi na lang pinaubaya sa MTRCB na issuean sila ng warning? Oh, wait! May standards din ba ang MTRCB for red tagging? Ang punto, wala pong batas. Or wala ring rules. Or even worse, kung gagawa kayo ng hatol at kayo ay magbabawas ng prangkisa or magtatanggal ng prangkisa, sana naman fair. Hindi po fair yan kung hindi ninyo dinidefine kung ano ang red tagging, ano yung fake news, at hindi ninyo binigay na notice yon doon nung pinigyan ninyo itong mga to ng sarili nilang prangkisa. Okay. So, this is something that we all are affected by. Kasi tuwing nagbabawas sila ng isang programa, nagbabawas ng isang buong channel, nababawasan din yung number of voices who can participate in the discourse. Para sa atin, let 1,000 flowers bloom. The more opinions, the better informed the people. Of course, what we want to do is to raise the standards of opinion making or the opinions in this country. Pero halar, Congress, di ba? Kayo po ang may hawak ng pondo ng bayan. Kayo po ang gumagawa ng national budget. At kahit sabihin pa natin na pinangunguna dun sa dami ng binibigay natin sa DepEd, alam po ninyo na kulang pa rin yon. Kaya yung sinasabi nilang 731 billion pesos in unprogrammed funds, bakit hindi po dun sa mga gusaling pinagkukulang ng DepEd? Bakit hindi for libraries? Bakit hindi for after-school programs? Bakit hindi natin basta dagdagan ang mga guro, ang mga non-teaching personnel? Kasi itong mga nirereklamo ninyo, sanhi rin yan ng kakulangan ng edukasyon. Kakulangan o kababaan ng antas ng edukasyon. So, imbis na pinag-iinitan ninyo yung confidential funds ni Vice President Inday, sana naman napaisip kayo at binigyan ninyo kahit ng additional dahil alam nyo naman na ang backlog niya sa number of buildings pa lang ay halos nasa 6,000 in 2020.